Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Lara, kasabay ng huling salitang binitawan ng kliyente sa kabilang linya. I'm sorry, Lara. We have to pull out. Ang cellphone sa kanyang kamay ay biglang parang naging isang bloke ng yelo. Nanigas ang kanyang mga daliri sa paligid nito. Ang tatlong salitang iyon, we have to pull out, ay umalingaw sa kanyang isipan, isang malupit na dagundong na nagpaguho sa pundasyon ng kasalukuyan niyang pinagkakaabalahan. Ito na sana ang pinakamalaking kontrata niya, ang proyektong magbibigay sana ng kasiguraduhan para sa susunod na 2 taon nila ni Leo. Ngayon, abo na lang ang lahat. Napapikit siya ng mariin. Ang malamig na hangin ng Tagaytay, na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay tila ba nanunuot ngayon sa kanyang mga buto. Dala ang pangamba. Paano na? Paano na ang bayad sa eskwelahan ni Leo? Ang mga gastusin sa bahay? Mama, isang matinis na sigaw, puno ng purong kagalakan, ang pumunit sa kumot ng kanyang pag-aalala. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nandoon si Leo, ang kanyang 9 na taong gulang na anghel, ang kanyang lakas. Ang kanyang lahat. Tumakbo ito palapit sa kanya. May hawak na isang maliit na surot na gumagapang sa isang dahon. Mama, tingnan mo! Ang taba niya. Tawa ito ng tawa. Ang mga matay kumikinang sa tuwa. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa dibdib ng ina. Sa isang iglap, nawala ang bigat ng mundong pasan niya. Hinaplos ni Lara ang buhok ng anak. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Para sa batang ito, hahamakin niya ang lahat. Para sa kanya, babangon siya. Kahit ilang beses pa siyang madapa, hinawakan niya ang maliit na kamay ni Leo. Ang taba nga anak, hayaan mo na siya para makabalik sa pamilya niya, okay? Okay, Mama, maagap na sagot ng bata. At maingat na ibinalik ang dahon sa halaman. Pinanood ni Lara ang kanyang anak. Sa bawat halakhak nito, sa bawat kilos, nakikita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili. Ngunit minsan, sa isang partikular na anggulo ng ngiti nito o sa paraan ng pagkiling ng ulo nito kapag nag-iisip, may anino ng isang taong matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na hukay ng kanyang alaala. Isang multo na pilit niyang tinatakasan sa loob ng 10 taon. Ma'am Lara, ang tawag ng kanyang assistant na si Ina ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Humahangos ito palapit, ang mukha ay pinaghalong pagkasabik at kaba. Ma'am, nandito na po siya. Yung VVIP client, ang CEO ng De Villa Corporation. Tumayo si Lara at pinagpagan ang lupa sa kanyang pantalon. De Villa. Ang apelyidong iyon ay parang isang tinik na bumara sa kanyang lalamunan. Isang pamilyar na tinik na 10 taon na niyang pilit na binubunot. Hindi maaari. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Maraming De Villa sa Pilipinas. Imposibleng siya yan. Sinubukan niyang kumapit sa katwirang iyon. Isang manipis na hibla ng pag-asa. Ngunit habang papalapit ang mga yabag sa likuran niya, kasabay ng masiglang pagkukwento ni Ina tungkol sa kahalagahan ng bagong kliyente, nararamdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis. Bawat kabog ay isang malakas na paalala ng takot na akala niya ay nailibing na niya. Ma'am Lara, siya po si Mr. Reynaldo de Villa. Pagpapakilala ni Ina. Ang pangalang iyon, Reynaldo, Ray. Dahan-dahan, ay halos ayaw niyang gumalaw, ipinihit niya ang kanyang katawan. At doon, sa gitna ng hardin na siya mismo ang lumikha, sa gitna ng kanyang munting paraiso, nakatayo ang multo ng kanyang kahapon. Mas matangkad ito ngayon, o marahil ay dahil sa mamahaling business suit na suot nito na nagbibigay ng aura ng kapangyarihan. Ang buhok nito ay maikli at maayos na nakasuklay.
Hindi na tulad ng dati na medyo magulo at tama lang sa pagiging isang binatang nangangarap. Mayroon itong mamahaling relo sa pulsuhan at ang sapatos nito ay makintab na tila kayang salaminin ang langit. Nagbago na ito. Isa na siyang ganap na estranghero. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, alam ni Lara na walang nagbago. Ang mga matang iyon. Maitim, malalim, at tila ba kayang basahin ang pinakatatago niyang kaluluwa. Ang mga matang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang mga mata ding iyon na huli niyang nakita sa isang gabi ng mga luhang hindi natuyo at mga pangakong napako. Huminto ang mundo. Huminto ang kanyang paghinga. Isang kalansing, ang maliit na pambungkal na hawak niya kanina ay nalaglag mula sa kanyang nanlamig na kamay at bumagsak sa damuhan. Hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang titig ni Ray de Villa, isang titig na tumutusok, nanguusig, at puno ng mga katanungang hindi niya kayang sagutin. Ang nakabibinging katahimikan ay binasag ng maliliit na yabag. Si Leo, na kanina'y naglalaro, ay lumapit sa kanyang tabi at humawak sa laylayan ng kanyang damit. Tumingala ito mula sa kanya patungo sa mataas na lalaking nakatayo sa kanilang harapan. Ang mga mata nito'y puno ng inosenteng pagtataka. "Mama," bulong ng bata. Sapat lang para marinig nilang tatlo. "Sino po siya?" Ang simpleng tanong na iyon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Lara. Bigla, ang hardin ay tila naging isang kulungan. Ang bawat bulaklak ay naging saksi, at ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na lang basta isang multo ng kahapon. Isa na siyang direktang banta sa mundong binuo niya para sa kanyang anak. Nakita ni Lara kung paano lumipat ang tingin ni Ray mula sa kanya patungo sa bata. Nakita niya ang bahagyang paniningkit ng mga mata nito. Isang guhit ng pagkalito ang dumaan sa perpektong maskara ng pagiging propesyonal nito. Pagkatapos, bumalik ang tingin nito sa kanya at sa pagkakataong ito, may halong bagyo na ng mga emosyon. Pinilit ni Ray na kontrolin ang kanyang boses, ngunit narinig pa rin ni Lara ang panginginig dito. Isang boses na malalim, pamilyar, at sa pandinig niya ngayon ay lubhang mapanganib. Bumuka ang mga labi nito at binigkas ang isang pangalan na 10 taon na niyang hindi narinig mula rito. "Lara, ikaw nga, 10 taon." Sa loob ng 10 taon, inakala ni Ray na handa na siya sa sandaling ito. Pinaghandaan niya ang mga posibleng mangyari. Baka makasalubong niya ito sa isang mall o sa isang business event. Baka makita niya itong may kasama ng ibang lalaki, may sarili ng pamilya. Sa isip niya, sanay na siya. Sa isip niya, isa na lang itong lumang sugat na naghilom na at peklat na lamang ang iniwan. Nagkamali siya. Dahil ngayong nakatayo si Lara sa kanyang harapan, hindi isang peklat ang naramdaman niya. Isang sariwang sugat ang biglang bumuka sa kanyang dibdib. Mas malalim at mas masakit kaysa sa pagkakaintindi niya. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Lara na kilala niya. May kakaibang tibay sa kanyang mga mata. Isang pader na hindi naroon dati. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita pa rin niya ang kislap ng dalagang minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Ang tanong ng bata, "Mama, sino po siya?" ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa pagkatulala. "Mama," ang salitang iyon ay umikot sa isipan ni Ray. Mama, anak niya. May anak na si Lara. Pinilit niyang ibalik ang maskara ng isang CEO. Inayos niya ang kanyang paghinga at pilit na ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Good afternoon," bati niya. Ang boses ay formal at halos hindi niya makilala. "Ako si Reynaldo de Villa. Ako ang namamahala sa proyektong ito." Nakita niya ang paglunok ni Lara, ang panginginig ng mga kamay nito sa gilid. Tumango lamang ito, hindi makapagsalita. Ibinaling ni Ray ang kanyang tingin sa bata.
Isang batang lalaki na may bilugang mga mata at makapal na pilik mata, katulad ng kay Lara. Ngumiti siya sa bata at sa pagkakataong ito, naramdaman niyang mas naging totoo. May kung anong kakaibang enerhiya na humihila sa kanya palapit dito. Lumuhod siya ng bahagya para magpantay sila ng bata. "Hello, young man. Anong pangalan mo?" Nagulat ang bata sa kanyang ginawa. Sumulyap ito sa ina, tila humihingi ng permiso. Nang makita ang bahagyang pagtango ni Lara, saka lang ito sumagot. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. "Leo po. Leonardo Santos. Santos." Apelyido ni Lara. Naramdaman ni Ray ang isang bahagyang kurot ng pagkadismaya na agad niya namang iwinaksi. Bakit siya madidismaya? Ano ang inaasahan niya? Nadala nito ang apelyido ng kung sino mang lalaking ipinalit nito sa kanya? "Nice to meet you, Leo," sabi ni Ray. "Ang ganda ng hardin na ito, hindi ba? Sigurado akong proud ka sa mama mo." Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. "Opo, si mama po ang pinakamagaling sa buong mundo." Ang purong pagmamalaki sa boses ng bata ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ni Ray. Tumayo siya at muling hinarap si Lara, na ngayon ay tila bahagyang nakabawi na ng kontrol sa sarili. "Maganda ang progreso ng proyekto, Miss Santos. Tatawagan na lang kayo ng assistant ko para sa isang formal na meeting." Walang emosyon niyang sabi, bago tumalikod at naglakad palayo. Bawat hakbang palayo sa kanila ay parang 1 kilometro ang bigat. Hindi siya lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya, baka hindi na niya kayanin pang umalis. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, isinara niya ang pinto at buong lakas na hinampas ang manibela. Damn it! Mura niya sa kawalan. Ang imahe ni Lara ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata nito, ang bata sa kanyang tabi, ang mga kasinungalingan at katotohanang naghalo-halo sa loob ng 10 taon. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon, matapos ang ilang linggong paghahanap niya kay Lara. "Anak, tinanggap niya ang pera. Iniwan ka niya dahil mas mayaman ang lalaking ipinalit sa'yo. Kalimutan mo na siya." Naniwala siya. O pinilit niyang maniwala dahil mas madaling tanggapin na iniwan siya dahil sa pera kaysa tanggapin na hindi siya nito mahal. Mas madaling magalit kaysa masaktan. Ngunit bakit ngayong nakita niya itong muli, ang galit ay napalitan ng pamilyar na sakit? Bakit ang unang bumalik sa kanya ay hindi ang alaala ng pagtataksil, kundi ang alaala ng kanilang mga tawanan, ng mga pangarap na sabay nilang binuo sa ilalim ng puno ng mangga sa dati nilang unibersidad? Dinukot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero. "Reynaldo, kumusta ang Tagaytay? Maayos ba ang lahat sa proyekto?" Ang boses ni Doña Esmeralda de Villa ay kasing talas at kasing lamig ng dati. Isang boses na sanay mag-utos at hindi sanay masagot. "Maayos po, ma," sagot ni Ray. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Everything is on schedule. Ang landscape architect ay magaling? Good. Make sure of it. Ayokong magkaroon ng anumang problema sa proyektong iyan. Umuwi ka na agad pagkatapos mong matingnan ng lahat." Nag-aalangan si Ray. Isang maliit na boses sa kanyang isipan ang nagsasabing sabihin niya ang totoo, na nakita niya si Lara. Ngunit isang mas malakas na puwersa ang pumigil sa kanya. Isang puwersa ng pag-aalinlangan. Isang pagnanais na protektahan ang munting piraso ng kahapong biglang bumalik kahit hindi niya alam kung bakit. "Actually, ma," nagsinungaling siya. At ito ang unang beses sa loob ng maraming taon na sinuway niya ang isang hindi direktang utos nito. "I think I'll stay for a few weeks. Gusto kong personal na i-supervise ang mga unang yugto para masigurong perpekto ang lahat." Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang puno ng pagtatasa. "Kung iyan ang gusto mo,
Basta siguraduhin mong may resulta ang pananatili mo dyan. I will, ma. Nang matapos ang tawag, ibinaba ni Ray ang cellphone at napahilamos sa kanyang mukha. Ano itong ginagawa niya? Bakit siya nagsinungaling? Bakit siya magpapaiwan? Inabot niya ang kanyang briefcase at kinuha ang folder ng proyekto. Binuklat niya ito hanggang sa makita ang profile ng landscape architect, Lara Santos. May litrato ito, isang formal na 2x2 picture. Ngunit hindi iyon ang tinitingnan niya. Ang tinitingnan niya ay ang civil status na nakasulat doon. Single. Single. Pero may anak. Napatingin siya sa bintana ng kanyang mamahaling hotel room. Mula roon, tanaw niya sa malayo ang luntiang bahagi ng lupain kung saan itatayo ang proyekto. Ang hardin kung saan niya nakita si Lara. Ang hardin kung saan niya nakilala si Leo. Libo-libong tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Sino ang ama ng bata? Bakit hindi sila kasal? Bakit sa dinami-rami ng lugar, sa proyekto pa niya ito nagtatrabaho? Tadhana ba ito o isang malupit na biro? Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang papalubog na araw sa Tagaytay. Ang lahat ng itinayo niyang pader sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 10 taon ay unti-unting gumuho sa isang hapon lamang. At ngayon, naiwan siyang nakatayo sa gitna ng mga guho, litong-lito at nasasaktan. Isang bagay lang ang sigurado. Hindi siya aalis hanggat hindi niya nalalaman ang mga sagot. Kailangan kong malaman ang totoo. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng determinasyong ngayon lang niya muling naramdaman. Bakit ka umalis, Lara? Ang balita na mananatili si Ray De Villa sa Tagaytay ng ilang linggo ay kumalat na parang apoy sa buong project site. Para sa mga empleyado, iyon ay senyales ng dedikasyon mula sa kanilang pinakamataas na boss. Para kay Ina, iyon ay isang kapanapanabik na tsismis. Pero para kay Lara, iyon ay isang hatol. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang mukha ni Ray ang nakikita niya. Ang mga mata nitong puno ng mga tanong. Ang anino ng sakit na dumaan doon nang makita siya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang paraan ng pagtingin nito kay Leo. Niyakap niya ng mahigpit ang natutulog na anak. Hinahanap sa init ng katawan nito ang lakas na unti-unting nawawala sa kanya. Ang payapang mundo na binuo niya sa loob ng 10 taon ay biglang nayanig. Ang mga pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanilang buhay ay unti-unti nang binabakbak ng isang tao mula sa nakaraan. Ang unang naisip niya ay tumakas. Muli, iwanan ang proyektong ito, iwanan ang Tagaytay. Dalhin si Leo sa isang lugar kung saan hindi sila matatagpuan ni Ray. Ngunit habang tinitingnan niya ang mahimbing na mukha ng kanyang anak, alam niyang hindi na niya iyon magagawa. Hindi na siya ang 20 taong gulang na babaeng takot at nag-iisa. Isa na siyang ina, at ang proyektong ito ang pinakamalaking pagkakataon niya para mabigyan si Leo ng magandang kinabukasan. Hindi niya ito basta-basta isusuko. Hindi. Hindi siya tatakbo. Lalaban siya. Kinabukasan, armado ng bagong determinasyon, pumasok si Lara sa trabaho na may isang malinaw na plano. Iiwasan niya si Ray De Villa sa lahat ng pagkakataon. Naging mahigpit siya sa kanyang mga patakaran. Ang lahat ng komunikasyon ay dapat dumaan sa email. Ang mga tanong ay dapat idirekta sa kanyang assistant. Nagtakda siya ng mga oras na hindi siya maaaring abalahin. Gumawa siya ng isang propesyonal na bula sa paligid niya. Isang espasyong hindi kayang pasukin ni numan, lalo na ni Ray. Sa unang 2 araw, tila gumana ang kanyang plano. Tumatawag si Ray. Ngunit si Ina ang laging sumasagot. Nag-iiwan ito ng mga mensahe. Ngunit sinasagot niya ang mga ito sa pamamagitan ng formal at halos walang emosyong mga email. Naramdaman niya ang titig nito mula sa malayo kapag nasa site siya ngunit hindi siya lumilingon. Nagkunwari siyang hindi siya apektado.
na isa lang itong normal na kliyente. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Bawat tunog ng telepono, umaasa siyang si Ray iyon. Bawat email na may pangalan niya, kumakabog ang kanyang dibdib. Para siyang naglalakad sa isang manipis na alambre. Sinusubukang balansehin ang profesionalismo at ang takot na mahulog pabalik sa bangin ng nakaraan. Sa ikatlong araw, nasira ang kanyang depensa. Isang urgent meeting ang ipinatawag ng isa sa mga engineer. Pagpasok ni Lara sa conference room, naroon na silang lahat. At sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Ray. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, ang mga mata ay nakatutok sa kanya na parang isang agilang nagmamasid sa kanyang biktima. Buong lakas na pinigilan ni Lara ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa, pinakamalayo mula kay Ray, at inilabas ang kanyang notebook. Pilit niyang itinuon ang kanyang atensyon sa sinasabi ng engineer. Ngunit ang presensya ni Ray sa silid ay napakalakas, halos nakakabingi. Nararamdaman niya ang bawat paghinga nito, ang bawat bahagyang galaw. Nang matapos ang meeting, mabilis na tumayo si Lara, nagmamadaling makalabas. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, narinig niya ang boses nito, malalim at may autoridad. Miss Santos, a moment of your time. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Huminto siya, nakatalikod pa rin. May kailangan pa po ba kayo, Mr. De Villa? Kung tungkol po sa trabaho, maaari niyo pong i-email. This is about work, Lara. Putol nito sa kanya. At sa paggamit nito ng kanyang unang pangalan, naramdaman niya ang pagbagsak ng lahat ng pader na itinayo niya at gusto ko itong pag-usapan ng harapan. Dahan-dahan siyang lumingon. Sila na lang dalawa ang naiwan sa silid. Nakatayo ito ngayon. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ang pag-iwas mo sa akin ay nakakaapekto na sa daloy ng trabaho. Simula ni Ray. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng iritasyon. Hindi ako pwedeng dumaan sa tatlong tao para lang makakuha ng sagot sa isang simpleng tanong. Hindi ito propesyonal. Ang salitang propesyonal ay tumama kay Lara na parang isang sampal. Siya pa ngayon ang hindi propesyonal? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nito o ng pamilya nito sa kanya, isang malamig na galit ang pumalit sa kanyang takot. Itinikom niya ang kanyang mga kamao sa gilid. Gagawin ko ang trabaho ko, Mr. De Villa. Sagot niya. Ang bawat salita ay may diin. Ibibigay ko ang lahat ng hinihingi ng proyektong ito. Pero hanggang doon na lang yon. Ang buhay ko sa labas ng hardin na ito ay sa akin lang. Huwag mong subukang pumasok sa personal kong buhay. Ang kanyang mga salita ay ibinitin sa hangin, isang malinaw na linya na iginuhit niya sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi natinag si Ray. Sa halip, humakbang ito palapit. Binabawasan ang distansya sa pagitan nila. Ang bango ng pabango nito, isang mamahaling amoy na hindi na niya kilala, ay umabot sa kanya, nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Huminto ito, isang dipa na lang ang layo mula sa kanya. Ibinaba nito ang kanyang boses. Naging isang bulong na puno ng panganib at pait. Paano kung ang personal mong buhay? Nagsimula ito. Ang mga mata ay tila ba sinusunog ang kanyang kaluluwa. Ay may kinalaman din sa personal kong buhay, Lara? Bago pa man makasagot si Lara, ang mga mata ni Ray ay dumapo sa isang bagay sa likuran niya. Sumunod ang kanyang tingin at nakita niya kung ano ang tinitingnan nito. Sa kanyang mesa, sa gitna ng mga blueprint at mga dokumento, may isang maliit na picture frame. Isang larawan ni Leo na kuha noong huling kaarawan nito. Nakangiti ng napakalapad, ang dalawang ngipin sa harap ay bungi. Isang ngiting puno ng buhay. Isang ngiting may bakas ni Ray De Villa. Ang paghinga ni Lara ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang tingin ni Ray ay bumalik sa kanya, at ngayon, ang pagkalito sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagong emosyon, isang binhi ng hinala.
Ang hinala sa mga mata ni Ray ay isang apoy na gusto sanang apulahin ni Lara pero hindi niya alam kung paano. Matapos ang kanilang pag-uusap sa conference room, agad niyang itinago ang litrato ni Leo sa loob ng kanyang drawer. Ngunit huli na ang lahat. Ang imahe ay nakatanim na sa isipan ni Ray. At si Ray, sa kabila ng babala ni Lara, ay tila mas naging determinado. Hindi na niya ito pinipilit kausapin tungkol sa trabaho ng harapan. Sa halip, ginamit ni Ray ang isang taktikang mas mapanlinlang at mas epektibo, ang pagkakataon. Nagsimula ito sa isang Sabado ng hapon. Ito ang araw na nakalaan para lang sa kanila ni Leo. Walang trabaho, walang stress. Nagpasya silang pumunta sa paborito nilang maliit na bookstore sa bayan, isang lugar na amoy luma at bagong papel, ang kanilang munting santuwaryo. Habang abala si Lara sa pagtingin sa mga libro tungkol sa gardening, si Leo naman ay masayang naghahanap sa seksyon ng mga bata. Narinig niya ang munting boses nito, "Mama, hindi ko po abot." "Sandali lang anak," sagot ni Lara. Hindi pa lumilingon. "Hayaan mo, ako na ang kukuha para sa'yo." Isang malalim na boses ng lalaki ang sumagot. Isang boses na kilalang-kilala ni Lara. Nabitawan niya ang librong hawak. Dahan-dahan siyang sumilip sa pagitan ng mga estante at naroon nga si Ray de Villa, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, nakaluhod sa tabi ni Leo. Hawak ang isang makapal na libro tungkol sa mga dinosaur. Ang CEO na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay matiyagang nakikinig habang si Leo ay excitedly na nagtuturo sa mga larawan ng T-Rex at Stegosaurus. "Wow! Ang galing mo naman," sabi ni Ray. Isang tunay na paghanga ang maririnig sa kanyang boses. "Alam mo ba na ang paborito kong dinosaur ay ang Triceratops?" "Talaga po?" Kumislap ang mga mata ni Leo. "Bakit po?" "Kasi mukha siyang matapang, pero ang totoo, halaman lang ang kinakain niya. Minsan, ang mga bagay na mukhang nakakatakot sa labas ay hindi naman pala talaga masama sa loob." Habang sinasabi iyon ni Ray, ang mga mata niya ay lumingon at nagtama sa mga mata ni Lara sa pagitan ng mga libro. Isang mensahe ang tila ipinahihiwatig nito. Natigilan si Lara, hindi alam kung paano tutugon. Ang puso niya ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Isang pinaghalong takot at isang emosyong hindi niya na dapat nararamdaman. Hindi niya alam kung nagkataon lang ba talaga ang pagkikitang iyon. Ngunit nang mag-alok si Ray na ilibre sila ng ice cream pagkatapos, at nang si Leo ay tumalon-talon sa tuwa at sumigaw ng, "Opo!" Wala nang nagawa si Lara kundi ang pumayag. Ang pagtanggi ay magtatanim lang ng mas maraming tanong sa isip ng kanyang anak. Habang nakaupo sila sa isang bench sa labas ng ice cream parlor, pinanood ni Lara ang dalawa. Tawa ng tawa si Leo sa mga kwento ni Ray tungkol sa kanyang mga alagang aso noong bata pa ito. At si Ray, ang Ray na nakikita niya ngayon, ay hindi ang seryosong CEO o ang multo ng kanyang kahapon. Para itong isang normal na tao. Isang lalaking marunong makipaglaro sa isang bata. May isang bahagi sa puso ni Lara na nagagalak. Isang masayang kurot ang naramdaman niya habang tinitingnan ang ningning sa mga mata ng kanyang anak. Isang ningning na bihira niyang makita kapag silang dalawa lang. Ngunit kasabay ng kagalakang iyon ay ang matinding kirot. Ito ang eksenang pinangarap niya 10 taon na ang nakalilipas. Isang eksenang ipinagkait sa kanila. Ito ay isang ninakaw na sandali. Isang sulyap sa isang buhay na hindi kailanman naging kanila. Oops! Ang boses ni Leo ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Sa kanyang pagiging bibo, aksidenteng natapon ang isang bahagi ng kanyang chocolate ice cream sa puting polo shirt ni Ray. Nagiiwan ng isang malaking, maduming mantsa. Agad na namutla si Leo. Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya," sabi ng bata. Ang mga mata ay malapit ng mamasa.
Kumuha agad si Lara ng tissue mula sa kanyang bag. Naku, pasensya ka na, Ray. Ang kulit kasi nitong anak ko. Wag! Mahinang sabi ni Ray, pinipigilan ang kamay ni Lara. Ang bahagyang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang kuryenteng gumapang sa braso ni Lara na mabilis niyang binawi. Tumingin si Ray kay Leo na nakayuko na at handa nang umiyak. Ngumiti si Ray, isang ngiting malambot at puno ng pag-unawa. Ginuulo niya ang buhok ng bata. Okay lang, champ, sabi niya. Ang boses ay malumanay. Aksidente lang yon. Huwag kang mag-alala. Tumingin siya sa mantsa sa kanyang damit at pagkatapos ay kay Leo. Alam mo, itong mantsa na to, souvenir ko mula sa'yo para lagi kitang maaalala. Souvenir. Ang salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Lara. Isang alaala, isang tanda ng isang araw na hindi dapat nangyari. Parang isang biro ng tadhana na ang unang souvenir ni Ray mula sa sarili nitong anak ay isang mantsa ng tsokolate sa isang damit na marahil ay libo-libo ang halaga. Pinilit ni Lara na tapusin ang araw na iyon. Nagpasalamat siya kay Ray sa formal na paraan at hinila na si Leo pauwi. Ngunit habang naglalakad sila palayo, hindi niya mapigilang lumingon. Nakita niyang nakatayo pa rin si Ray sa kinatatayuan nito, hindi nakatingin sa kanila, kundi sa mantsa sa kanyang damit. Ang mukha ay seryoso at malalim ang iniisip. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Leo, biglang nagsalita ang bata. Mama, ang bait po ni Sir Ray, no? Napatigil si Lara sa paghahaplos sa buhok nito. Bakit mo naman nasabi, anak? Kasi po hindi siya nagalit sa akin kanina. Tapos ang galing-galing niya pong magkwento. Sana maging kaibigan natin siya. Hindi nakasagot si Lara. Hinalikan na lamang niya ang noo ng anak at hinintay itong makatulog nang mahimbing na ang paghinga nito. Tahimik siyang lumabas ng kwarto at umupo sa dilim ng kanilang sala. Ang mga salita ni Leo ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sana maging kaibigan natin siya. Paano niya ipapaliwanag sa isang inosenteng bata na ang lalaking iyon ay hindi maaaring maging kaibigan nila? Paano niya sasabihin na ang lalaking iyon ay ang personifikasyon ng sakit at takot na pilit niyang tinatakasan? Paano niya sasabihin na ang mabait na si Sir Ray ay ang lalaking nag-iwan sa kanila kahit pa ang katotohanan ay mas komplikado pa roon? Ang mga pagkakataon na nililikha ni Ray ay hindi na aksidente. Malinaw na mayroon itong plano. Gusto nitong pumasok sa buhay nila at ang ginagamit nitong susi ay ang kahinaan niya, ang kanyang anak na si Leo. Naramdaman ni Lara ang pag-akyat ng panibagong pader sa kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang takot ang semento nito, kundi galit. Galit kay Ray sa pagiging mapilit nito, galit sa tadhana, sa pagiging mapaglaro nito, at galit sa sarili niya dahil sa isang saglit kanina sa bookstore, sa isang saglit na nakita niyang magkasama ang dalawa, naramdaman niya ang isang kislap ng kaligayahan. Isang kaligayahang alam niyang mapanganib at ipinagbabawal. Dinukot niya ang kanyang cellphone. Handang i-text si Ray. Sasabihin niyang itigil na nito ang kung anumang laro ang nilalaro nito. Sasabihin niyang layuan na sila nito. Ngunit bago pa man niya ma-type ang mga salita, isang mensahe ang pumasok. Galing sa numero ng kanyang assistant na si Ina. Ma'am Lara, I'm so sorry to disturb you. Pero may emergency po. Papunta daw po dito si Ma'am Esmeralda de Villa. Bukas ngang umaga. Darating daw po. Nanlamig ang buong katawan ni Lara. Ang cellphone ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Esmeralda de Villa, ang ina ni Ray. Ang reyna. Ang babaeng tumingin sa kanya na parang dumi sa ilalim ng kanyang sapatos. Ang babaeng nag-alok sa kanya ng pera para lisanin ang buhay ng anak nito. Ang babaeng pinagmulan ng lahat ng kanyang bangungot. Kung si Ray ay isang multo,
Ang ina nito ay isang demonyo at papunta ito rito. Papunta ito sa kanila. Ang pangalang Esmeralda de Villa ay parang isang bagyo na nagbabadya ng pagkawasak para kay Lara. Hindi lang ito pangalan ng ina ni Ray. Ito ang pangalan ng babaeng sumira sa kanyang dignidad, dumurog sa kanyang puso, at nagtulak sa kanya palayo. Buong gabi, hindi siya mapakali. Ang bawat anino sa sulok ng kanyang bahay ay tila nagaanyong Doña Esmeralda. Ang bawat ugong ng hangin sa labas ay parang ang malamig na boses nito. Ang takot na naramdaman niya, 10 taon na ang nakalipas, ay bumalik ng buong buo, mas matindi, dahil ngayon, hindi na lang sarili niya ang kailangan niyang protektahan. Nariyan si Leo. Kinaumagahan, pumasok si Lara sa project site na may mabigat na dibdib. Ang dating sigla ng lugar ay napalitan ng isang palpable na tensyon. Ang mga trabahador ay tila mas alerto, ang mga staff ay abala sa pag-aayos, lahat ay naghahanda para sa pagdating ng Reyna. Nakita niya si Ray nakausap ang head engineer. Ang mukha ni Ray ay seryoso, may bahid ng pagkayamot na hindi nito maitago. Malinaw na hindi rin nito gusto ang biglaang pagbisita ng kanyang ina. Nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Lara. Napahiwatig ng pag-aalala sa mga mata ni Ray. Isang tahimik na tanong kung okay lang ba siya, ngunit mabilis na nag-iwas ng tingin si Lara. Hindi niya kailangan ng awa nito. Ang kailangan niya ay distansya. Bandang 10:00, isang makinang na itim na Mercedes-Benz ang marangyang pumasok sa entrance ng site. Tila huminto ang lahat ng trabaho. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting bestida, napapalibutan ng malalaking itim na salamin sa mata at alahas na kumikinang sa ilalim ng araw. Si Doña Esmeralda de Villa ay hindi nagbago. Mas naging sopistikada, mas naging makapangyarihan. Naglakad ito na parang pag-aari niya ang bawat pulgada ng lupang tinatapakan niya. Sinalubong siya ni Ray. Napilit ng ngumiti. "Ma, I wasn't expecting you," sabi ni Ray. "Kitang-kita nga, Reynaldo," sagot ng ina. Tinatanggal ang salamin sa mata. Ang mga mata nito, kasing talas ng dati, ay nilibot ang buong lugar na may bahid ng pagkadismaya. "I heard you decided to extend your vacation here." Naisip kong tingnan kung ano ang mas mahalaga pa kaysa sa mga obligasyon mo sa Maynila. Ang mga salita ay para kay Ray, ngunit ang mga mata nito ay nakahanap kay Lara na nakatayong hindi kalayuan. Naglakad si Doña Esmeralda palapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat. Huminto ito sa harap ni Lara. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tinging mapanuri at mapanghusga. Isang tinging nagsasabing ikaw pa rin pala. Ang hamak na babaeng iyon. "Miss Santos." Bati nito. Ang boses ay matamis ngunit may lason. "Nagkita tayong muli, Ma'am de Villa." Pormal na sagot ni Lara. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. "Mukhang maganda ang idinulot sa'yo ng pag-alis sa Maynila." Patuloy ng matanda. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "You look settled." Tila ba may mga taong mas gumaganda ang buhay kapag malayo sa gulo, lalo na kung may sapat silang puhunan para magsimula muli. Ang salitang puhunan ay isang direktang patama, isang paalala sa perang ibinigay nito sa kanya. Naramdaman ni Lara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Ma, tama na!" Mahinang saway ni Ray na lumapit sa kanilang tabi, ngunit hindi nagpatinag si Doña Esmeralda. "Bakit, anak? Nag-uusap lang kami ng dati mong kaibigan. Kinakamusta ko lang siya. Mahirap talagang bumangon mula sa wala. Kailangan mo ng tulong. At may mga taong hindi nahihiyang gumamit ng..." Ang bawat salita ay isang dagok. Isang sadyang pagpapahiya sa harap ng sarili niyang mga empleyado na nakikinig sa hindi kalayuan. Itinikom ni Lara ang kanyang mga kamao.
Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Sasagot na sana siya, lalabanan na sana niya ang babaeng ito, nang isang pamilyar na boses ang sumigaw. Mama! Si Leo. Tumakbo ito palapit, dala ang kanyang lunchbox. Katatapos lang ng klase nito at sinundo ng driver para dalhin sa kanya. Tumakbo ito papunta sa kanya. Walang kamalay-malay sa tensyon sa paligid. Natigilan ng lahat. Ang mga mata ni Doña Esmeralda, na kanina'y puno ng pang-aalipusta, ay napako sa bata. Naningkit ang mga ito. Dahan-dahan, tila isang slow motion na eksena sa pelikula, nilibot ng tingin ng matanda ang mukha ni Leo. Ang hugis ng mukha, ang ilong, ang paraan ng pagngiti. Pagkatapos, tumingin ito kay Ray, na nakatayo sa tabi ni Lara. Ang mukha ay biglang namutla. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila, mas mabigat kaysa sa kahit anong sigawan. Ang ngiti sa mga labi ni Doña Esmeralda ay nawala, napalitan ng isang malamig at mapanuring ekspresyon. Ang kanyang utak ay tila mabilis na nagkakalkula. Pinagdugtong-dugtong ang mga piraso ng palaisipan. Tumingin siyang muli kay Lara, at sa pagkakataong ito, wala nang pagpapanggap. Puro yelo na lang ang nasa mga mata nito. Ngumiti ito. Isang ngiting hindi nakikita ng bata. Isang ngiting para lang kay Lara. Malusog ang anak mo, Miss Santos? Sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Nag-iisa mo lang ba siyang pinalaki? Ang tanong ay hindi na isang simpleng tanong. Ito ay isang akusasyon, isang deklarasyon. Alam na niya. O kung hindi man, malapit na niyang malaman. At sa mga mata ni Doang Esmeralda, nakita ni Lara ang pangako ng isang bagong digmaan, isang digmaang mas malupit at mas marumi kaysa sa una. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Si Ray, na nasa tabi ni Lara, ay tila hindi makahinga. Ang tanong ng kanyang ina, bagamat simple, ay may bigat na katumbas ng 10 taon ng mga kasinungalingan. Nagkunwari si Lara na hindi narinig ang tunay na kahulugan ng tanong. Opo, ma'am. Halika na anak, sabi niya. At akmang hihilahin na si Leo palayo nang biglang kumilos ang bata. Dahil sa pagmamadali, natapakan ni Leo ang isang maluwag na bato sa daanan. Nawalan ito ng balanse. At sa isang iglap, bumagsak ito paatras. Ang ulo nito ay tumama sa gilid ng isang nakatiwangwang na bakal na balde sa gilid ng construction site. Leo, isang sabay na sigaw mula kina Lara at Ray. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo at mabilis, parang isang masamang panaginip. Ang pag-iyak ni Leo na biglang humina. Ang dugo na unti-unting dumaloy mula sa gilid ng kanyang ulo, bumabakat sa kanyang buhok at kumakalat sa lupa. Si Ray ang unang kumilos. Tinakbo niya ang distansya sa pagitan nila sa 3 malalaking hakbang, binuhat ang walang malay na bata, at isinakay sa kanyang sasakyan. Hindi na niya hinintay pa si Lara. Sumakay ka na! Sigaw niya. Nataranta si Lara. Nanginginig siyang sumakay sa passenger seat. Habang humaharurot ang sasakyan paalis ng site, nakita niya sa side mirror ang imahe ni Doña Esmeralda. Nakatayo pa rin. Ang mukha ay hindi mabasa. Isang malamig na rebulto sa gitna ng kaguluhan. Ang biyahe papuntang ospital ay isang torture. Si Lara ay walang tigil sa pag-iyak habang pinupunasan ang dugo sa noo ni Leo. Si Ray naman ay seryosong nagmamaneho. Ang mga ugat sa kanyang panga ay bakat na bakat sa tindi ng pagtitimpi. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang sirena ng isipan ni Lara at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Pagdating sa emergency room, agad na kinuha ng mga nurse si Leo. Naiwan sina Lara at Ray sa labas. 2 estranghero na pinagbuklod ng iisang takot. Umupo si Lara sa isang malamig na upuan. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Naramdaman niya ang pag-upo ni Ray sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Makalipas ang tila walang katapusang paghihintay.
lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay seryoso. Sino po ang ina ng bata? Ako po. Mabilis na tumayo si Lara. Ang boses ay nanginginig. Okay lang po ba ang anak ko, Doc? He sustained a head injury at nawalan siya ng maraming dugo. We need to perform a blood transfusion immediately. Ang problema, ma'am, huminga ng malalim ang doktor. Bihira ang blood type ng anak ninyo. AB negative siya. Mayroon kaming stock, pero critical na nauubos na. AB negative. Nanigas si Lara. Ang dugo na iyon. Ang bihirang dugo na minana ni Leo sa naramdaman niya ang biglaang pagtayo ni Ray sa kanyang tabi. Ang kaninang katahimikan nito ay napalitan ng isang matinding enerhiya. Anong sabi niyo, Doc? Tanong ni Ray. Ang boses ay mababa at may diin. Anong blood type ng bata? AB negative po. Sir, ulit ng doktor, tumingin si Ray kay Lara. Ang mga mata niya ay nanlilisik, puno ng pagkalito, sakit, at dahan-dahang pagkakaintindi. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ng hitsura ng bata. Ang biglaang pag-alis ni Lara noon, ang pag-iwas niya ngayon ay biglang nagkaroon ng saysay sa isang nakakagimbal na paraan. Ganyan din ang dugo ko, Lara. Sabi ni Ray. Ang boses ay halos pabulong, para lang marinig nilang dalawa. Ang bawat salita ay parang isang martilyong pumupukpok sa pader na itinayo niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi makasagot si Lara. Ang mga luha ay muling bumuhos sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang dahil sa takot para kay Leo. Ito ay mga luha ng pagkatalo. Mga luha ng isang lihim na nabunyag sa pinakamasakit na paraan. Ang kanyang pananahimik ang naging sagot. Napaatras si Ray na parang nasuntok. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya, isang tunog ng purong pagkabigla at sakit. Ngunit mabilis itong napalitan ng determinasyon. Humarap siya sa doktor. Doc, AB negative din po ako, sabi niya nang may diin. Test me. Kunin niyo ang dugo ko. I'll donate. Natigilan ng doktor, ngunit nakita ang pagkaapurahan sa sitwasyon. Sige po, sir. Sumama po kayo sa nurse. Habang papalayo si Ray kasama ang nurse, ang mga mata niya ay hindi humiwalay kay Lara. Isang tinging puno ng akusasyon, isang tinging puno ng pait. Naiwan si Lara na nakaupo, nanginginig, at nag-iisa sa malamig na pasilyo. Gumuho na ang kanyang mundo. Ang lihim na iningatan niya ng halos isang dekada ay lumabas na. Ilang sandali pa, bumalik si Ray. Umupo siya sa kabilang dulo ng bench, malayo sa kanya na parang isang estranghero. Ngunit ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Isang braso niya ay may bulak na may tape, tanda ng katatapos lang na pagkuha ng dugo. Dugo na ngayon ay dumadaloy na sa mga ugat ng kanilang anak. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Tumingin si Ray sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin sa pinto ng emergency room. Nang sa wakas ay tumingin siya kay Lara, wala na ang pagkalito sa kanyang mga mata. Wala na rin ang sakit. Ang naroon na lang ay isang malamig at matigas na galit. 10 taon, Lara, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon ngunit bawat salita ay matalim na parang bubog. 10 taon mong itinago sa akin ang anak ko. Lumipas ang ilang oras na parang mga araw. Sa wakas, lumabas muli ang doktor na may dalang mabuting balita. Stabil na si Leo. Ang blood transfusion ay naging matagumpay. Kailangan na lang nitong magpahinga at obserbahan. Nailipat na ito sa isang pribadong silid. Ang ginhawang naramdaman ni Lara ay panandalian lang. Dahil nang mawala ang agarang panganib sa buhay ng kanyang anak, ang bigat ng isang panibagong panganib ang pumalit. Pagpasok nila sa silid ng ospital, natagpuan nila si Leo na mahimbing na natutulog, may benda sa gilid ng ulo. Ang payapang mukha nito ang sentro ng katahimikan,
Isang stark na kaibahan sa bagyong namumuo sa pagitan ng dalawang taong nakatayo sa magkabilang gilid ng kanyang kama. Isinara ni Ray ang pinto. Ang pag-click ng lock ay parang isang hudyat. Tapos na ang paghihintay. Oras na para sa pagtutuos. Bakit? Iyon ang unang salitang binitiwan ni Ray. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Naglakad siya palapit sa bintana, nakatalikod kay Lara. Tila ayaw nitong makita ang kanyang mukha. Bakit, Lara? Anong nagawa ko sa'yo para ipagkait mo sa akin ito? Tanong niyang muli. Ang boses ay nagsimula ng manginig sa pinipigilang galit. Isang anak, Lara. May anak pala ako. At sa loob ng 10 taon, pinalaki mo siyang mag-isa. Na parang wala akong karapatan, na parang wala akong kwenta. Bawat salita ay tumama kay Lara. Naramdaman niya ang pangangailangan na ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang desisyon na binuo mula sa sakit, kahihiyan, at pag-aakalang siya ay itinakwil? Hindi mo naiintindihan, iyon lang ang naisagot niya. Ang boses ay paos. Tama ka? Hindi ko naiintindihan! Humarap si Ray. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagawang tumingin sa akin araw-araw nitong mga nakaraang linggo. Alam mo ang sikreto mo. Habang ako, parang tanga, nagtatanong sa sarili ko kung bakit ang sakit-sakit pa rin. Yun pala, ang dahilan ay nasa harapan ko na. Tinatawag kang mama. Ginawa ko yon para protektahan siya. Sa wakas, lumabas ang boses ni Lara, puno ng pait at sakit na naipon sa loob ng isang dekada. Protektahan? Kanino? Tawa ni Ray. Isang tawang walang saya. Sa akin? Sa ama niya? Anong klaseng halimaw ba ang tingin mo sa akin, Lara? Nasasaktan ko ang sarili kong anak? Hindi sa'yo! Sigaw ni Lara. Ang mga luha ay muling dumaloy. Mula sa inyo. Mula sa pamilya mong tumingin sa akin na parang basura. Mula sa mundo ninyong hindi ako kailanman magiging karapat-dapat. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Ray. Nakita ni Lara ang pagdaan ng pagkalito sa mukha nito. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang marahang katok sa pinto ang narinig na sinundan ng bigla ang pagbukas nito. Pumasok si Doña Esmeralda. Dala ang isang basket ng prutas, ang mukha ay nagpapahayag ng pekeng pag-aalala. Sa likod niya ay isang abogadong nakatayo na parang anino. Nabalitaan ko ang nangyari. Kamusta ang bata? Tanong ng matanda. Ang mga mata ay lumipat mula kay Lara patungo kay Ray at pagkatapos ay sa natutulog na si Leo. Ma, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Ray. Ang boses ay pagod. Sinusundo ka. Sagot ni Doña Esmeralda. Ngunit ang tingin niya ay bumalik kay Lara at para tapusin na ang gulong ito. Ngumiti siya. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Napakagaling na pag-arte, Miss Santos. Talagang pinaghandaan mo ito. Isang aksidente. Isang bihirang blood type. At ngayon, ano na ang susunod? Sasabihin mo bang kailangan ng bata ng suporta, ng malaking halaga para sa kanyang kinabukasan? Natulala si Lara. Wala akong hinihingi sa inyo. Oh, talaga? Tumawa si Doña Esmeralda. Huwag kang mag-alala, hindi ka na kailangang humingi. Bumaling siya kay Ray. Huwag kang mag-alala, anak. Kukunin natin ang bata. May mga paraan tayo. Ang ating mga abogado na ang bahala. Patutunayan natin na siya ay isang unfit mother. Unfit mother. Ang dalawang salitang iyon ay sumira sa kung anumang natitirang lakas ni Lara pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya, ng lahat ng paghihirap. Ito ang igaganti sa kanya. Hindi lang siya aalisan ng dignidad. Kukunin pa sa kanya ang nag-iisang yaman niya sa mundo. Tumingin siya kay Ray.
Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit kaunting suporta, ng kahit katiting na pagdududa sa mga salita ng ina nito. Ray, maniwala ka sa akin. Hindi totoo yan. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Ray ay hindi suporta. Ang nakita niya ay isang lalaking naguguluhan, isang lalaking nasasaktan, isang lalaking pinunit sa pagitan ng babaeng minahal niya at ng inang kinagisnan niya. Ang nakita niya ay pag-aalinlangan. At sa sandaling iyon, alam ni Lara na natalo na siya, naramdaman niya ang pagguho ng kanyang mundo. Ang mga pader na itinayo niya ay hindi lang nabakbak, gumuho na ito ng tuluyan. At siya ay nakatayo sa gitna ng mga guho, walang kalaban-laban. Hindi lang niya nawala ang kanyang kapayapaan, hindi lang niya nawala ang kontrol sa kanyang buhay. Nasa panganib na mawala sa kanya ang kanyang anak. Umalis si Ray sa ospital na may isipang nag-aapoy. Ang galit niya kay Lara ay humahalo sa pagkalito at sa isang hindi maipaliwanag na inis sa kanyang ina. Ang bilis ng mga pangyayari. Ang pagdating ng abogado. Ang malamig na determinasyon sa mga mata ni Doña Esmeralda. May kung anong hindi tama. Hindi siya umuwi sa hotel. Nagmaneho siya ng walang direksyon sa mga palikulikong daan ng Tagaytay. Ang mga bintana ay bukas. Hinahayaan ang malamig na hangin na sampalin ang kanyang mukha na para bang kaya nitong palamigin ang apoy sa kanyang dibdib. Anak ko, may anak ako. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isipan. Ang mukha ni Leo, na mahimbing na natutulog, ay nakaukit sa kanyang utak. Isang batang hindi niya nakitang natutong maglakad, hindi niya narinig ang unang salita, hindi niya nayakap sa loob ng 10 taon. At ang lahat ng iyon ay kasalanan ni Lara. Hindi na niya natiis. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Lara ang lahat. Itinabi niya ang kotse. Kinuha ang address ni Lara mula sa project file at nagmaneho papunta roon. Ang bahay ni Lara ay simple lang. Isang maliit na bungalow na napapalibutan ng isang hardin na halatang alagang-alaga. Kumatok siya ng malakas. Ang mga kamao niya ay nagngingit-ngit. Nang bumukas ang pinto, nakita niya si Lara. Ang mga mata nito ay mugto at pula. Ang mukha ay pagod. Ngunit nang makita siya, ang kalungkutan ay napalitan ng isang mapagbantay na ekspresyon. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lara. Ang boses ay mahina ngunit matigas. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Ray. At dire-diretsyong pumasok sa loob. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sagot ni Lara. Isinasara ang pinto. Sinabi na ng nanay mo ang lahat ng gusto niyang sabihin. Hindi ang nanay ko ang gusto kong makausap. Sigaw ni Ray. Hindi na napigilan ang sarili. Ikaw! Ikaw ang may utang sa akin ng paliwanag. Bakit, Lara? Pera ba talaga? Ganoon ka na ba kadesperada noon para ipagpalit ako? At ang dapat sana'y magiging pamilya natin. Hindi mo alam ang nangyari. Pwes, ipaintindi mo sa akin. Dahil sa ngayon, ang nakikita ko lang ay isang babaeng nagtago sa loob ng 10 taon at handang gawin ang lahat para ilayo sa akin ang sarili kong anak. Ang mga salita ni Ray ay tumagos kay Lara na parang lason. Ang akusasyon, ang kawalan ng tiwala, ang pag-aakalang ang lahat ay tungkol sa pera. Ang sakit at kahihiyan na pinilit niyang ibaon sa loob ng 1 dekada ay biglang sumabog na parang bulkan. Pera? Tumawa si Lara, isang tawang puno ng pait at sakit. Tingin mo ba talaga pera lang ang habol ko? Tingin mo ba ganoon kababaw? Ang lahat, ang kalmadong anyo niya ay biglang naglaho. Tumakbo siya papasok sa kanyang kwarto. Iniwan si Ray na nakatayo at naguguluhan sa sala. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya. May hawak siyang isang luma at medyo naninilaw na papel. Isang tseke nang walang anumang salita.
Ibinato niya ito sa dibdib ni Ray. "Heto!" sigaw niya. Ang boses ay basag na sa halo-halong galit at luha. "Heto na ang bayad mo sa amin. Ang halaga ng pagkatao ko. Ang halaga ng anak mo. Kunin mo to at ibalik mo sa impyerno mong ina." Natigilan si Ray. Sinalo niya ang tseke bago pa ito mahulog sa sahig. Tiningnan niya ito. Isang tseke mula sa personal na account ni Doña Esmeralda de Villa. Nakapangalan kay Lara Santos. Ang petsa ay 10 taon na ang nakalipas. Ang halaga ay sapat na para makapagsimula ng bagong buhay ang sinuman. "Ano to?" tanong niya, litong-lito. Naalala niya ang sinabi ng ina niya. Tinanggap niya ang pera. Pero ang mga salita ni Lara, "Ang bayad mo sa amin," ay may ibang kahulugan. "Iyan ang ebidensya ng pagtataboy ninyo sa akin," sabi ni Lara, nanginginig sa tindi ng emosyon. "Sinabi niya sa akin na ayaw mo sa bata. Napabigat lang kami sayo. Na pumayag ka na palayasin kami kapalit ng isang malinis na kinabukasan para sayo. At ako, ang tanga. Naniwala ako." Bumagsak si Lara sa isang upuan. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Si Ray naman ay nakatulala lang sa tseke. Pagkatapos ay kay Lara. Ang mga salita nito ay hindi magkakatugma sa mga salita ng kanyang ina. "Sinabi niya sa akin na ayaw mo sa bata. Binayaran niya para iwanan ka." Dalawang bersyon ng kwento. Dalawang magkasalungat na katotohanan. Sino ang nagsisinungaling? Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Isang pakiramdam ng pagdududa, hindi kay Lara, kundi sa sarili niyang ina. Umalis siya sa bahay ni Lara nang walang paalam. Binaliwala niya ang mga tawag mula sa kanyang ina. Nagmaneho siya pauwi ng Maynila. Ang isipan ay gulong-gulo. Kailangan niyang malaman ang totoo. At isa lang ang taong posibleng makapagsabi sa kanya nito. Kinagabihan, narating niya ang isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdivision sa Cavite. Ang bahay ni Manang Celia, ang dati nilang kasambahay na pinakamalapit sa kanyang ina, na nagretiro ilang taon na ang nakalipas. Pinagbuksan siya ng isang matandang babae na gulat na makita siya. "Sir Reynaldo, anong ginagawa niyo dito?" "Manang Celia, kailangan ko po kayong makausap. Tungkol po kay Lara," sabi ni Ray. Walang paligoy-ligoy. Ang pagbabago sa mukha ni Manang Celia ay nagsabi ng lahat. Ang pagkagulat ay napalitan ng takot at pagkakasala. Pinasok siya nito sa loob at pinaupo. "Manang, please, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Ano po ba talaga ang nangyari 10 taon na ang nakalipas?" Pakiusap ni Ray. Ipinakita ang tseke. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Celia. Matagal itong nanahimik, tila tinitimbang ang katapatan nito sa kanyang donya at ang konsensya nito. Sa huli, bumuntong hininga ito at nagsimulang umiyak. "Patawarin niyo po ako, sir." Simula nito, matagal ko pong dinala ang kasalanang ito. At ikinuwento nito ang lahat. Ikinuwento nito kung paano ipinatawag ni Doña Esmeralda si Lara, kung paano nito sinabi sa dalaga na si Ray mismo ang ayaw sa bata, kung paano nito sinabi na isa lang itong pagkakamali at hadlang sa magandang kinabukasan ni Ray. Ikinuwento nito kung gaano kadurog ang puso ni Lara nang umalis ito, hawak ang tseke hindi bilang bayad, kundi bilang patunay ng pagtatakwil sa kanya. "Pero hindi lang yan, sir," sabi ni Manang Celia. Tumayo ito at kinuha ang isang lumang kahon mula sa aparador. Mula roon, kinuha niya ang isang luma de keypad na cellphone. Noong araw na iyon, takot na takot po ako para kay Ma'am Lara. Alam kong may masamang gagawin si Senyora. Kaya, kinalikot nito ang lumang cellphone. At pagkatapos, pinindot ang play. Isang mahinang recording ang tumunog. Ngunit sapat na para marinig ni Ray. Una, ang boses ng kanyang ina, malamig at mayabang. "Huwag kang maging mangmang, bata." Si Ray mismo ang nagsabing ayaw niya sa bata.
Pananagutan lang yan sa kanyang kinabukasan. Ang perang ito ay hindi bayad. Tulong ito para makapagsimula ka sa ibang lugar. Palayo sa amin. Sinundan iyon ng isang tunog na dumurog sa puso ni Ray. Isang pigil na hikbi. Ang boses ni Lara, basag at puno ng sakit. Ganoon ba? Ang anak niya? At ang huling salita mula sa kanyang ina, na tumatak na parang isang mortal na hatol, hindi niya ito itinuturing na anak. Isa lang itong pagkakamali. Pinatay ni Manang Celia ang recording. Si Ray ay nakaupo lang, hindi makagalaw. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang bawat salita sa recording na iyon ay isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Hindi lang si Lara ang niloko. Hindi lang si Lara ang pinaniwala sa isang kasinungalingan. Siya rin. Pareho silang biktima. Pareho silang pinaglaruan. Pinaghiwalay sila ng isang malupit at makasariling plano na isinagawa ng sarili niyang ina. Ang galit na naramdaman niya kanina para kay Lara ay naglaho, napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas matindi. Isang nag-aalab na galit para sa kanyang ina. At isang napakalaking pagsisisi, isang pagsisising sumunog sa kanyang kaluluwa. Naniwala siya. Sa loob ng 10 taon, naniwala siya na si Lara ay iniwan siya para sa pera. Hinayaan niyang kainin ng galit at pait ang kanyang puso. Hinayaan niyang maging manhid. At sa lahat ng panahong iyon, si Lara ay nag-iisa, naghihirap, dala-dala ang paniniwalang siya, si Ray, ang tumalikod sa kanila. Kinuha niya ang cellphone mula kay Manang Celia. Ang mga kamay ay nanginginig. Ito na ang katibayan. Ang resibo ng kasinungalingan. Tumayo siya. Salamat po, Manang. Maraming salamat po. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, ang mundo ni Ray ay gumuho, ngunit sa ilalim ng mga guho ng kasinungalingan. Isang bagong pundasyon ang nabuo, ang katotohanan. At sa katotohanang iyon, may isang bagay na kailangan siyang gawin. Isang paghuhukom ang kailangang maganap. Ang biyahe ni Ray pabalik sa mansyon ng mga De Villa ay isang tahimik na unos. Hindi siya nagpatakbo ng mabilis. Bawat kilometro ay tila isang paghahanda para sa digmaang sasalubong sa kanya. Ang luma at maliit na cellphone ni Manang Celia ay nasa kanyang tabi, isang bombang naghihintay na sumabog. Madaling araw na nang marating niya ang malaking gate. Ang buong bahay ay tahimik, ngunit para kay Ray, ang bawat pader nito ay sumisigaw ng mga kasinungalingan. Naabutan niya ang kanyang ina sa malawak na sala, nakaupo sa paborito nitong silya, nagbabasa sa ilalim ng isang dim na ilaw. Tila hinihintay siya nito. Nang makita siya, ibinaba nito ang libro at tiningnan siya ng may awtoridad. Saan ka nang galing, Reynaldo? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Ang abogado ay naghihintay ng instruksyon mo para sa custody case. Wala ng kaso. Putol ni Ray. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Napakunot ang noo ni Doña Esmeralda. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Ray. Sa halip, lumapit siya sa mamahaling coffee table sa gitna ng sala at marahang ipinatong doon ang lumang cellphone. Pagkatapos, pinindot niya ang play. Ang boses mula 10 taon na ang nakalipas ay pumuno sa marangyang silid. Ang boses ni Doña Esmeralda, mayabang at malupit. Ang basag na boses ni Lara, ang bawat salita ay parang isang dagok sa katahimikan. Habang tumutugtog ang recording, nakita ni Ray ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Ang pagkagulat, ang pagtatangkang itago ang gulat, ang dahan-dahang pag-akyat ng galit. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Doña Esmeralda. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon na narinig ni Ray sa buong buhay niya. Hindi na mahalaga kung saan. Sagot ni Ray. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng ina. Ang mahalaga ay ang narinig ko. Ipaliwanag niyo to, Ma. Isang recording.
Madaling pekein ang mga ganyan? Hanang depensa ng matanda, ngunit ang pamumutla ng kanyang mukha ay nagpapakita ng katotohanan. Huwag na tayong maglokohan, ma, sabi ni Ray. Ang boses ay tumaas na. Nagsinungaling kayo. Hindi lang sa kanya. Sa akin din. Pinaniwala niyo akong iniwan niya ako para sa pera. Pinaniwala niyo siyang itinakwil ko ang sarili kong anak. Sinira niyo kami. Sinira niyo ang buhay ng 3 tao para lang sa ano? Para sa pangalan? Para sa yaman? Ginawa ko. Yon para sa'yo. Sa wakas, sumabog si Doña Esmeralda. Tumatayo mula sa kanyang silya. Ang kanyang pekeng kahinahunan ay naglaho na. Para sa kinabukasan mo. Ang babaeng yon, isa siyang distraksyon. Isang hamak na babae na walang maibubuga. At ang batang yon, isa siyang pagkakamali na sisira sa lahat ng plano ko para sa'yo. Iniligtas kita, Reynaldo. Dapat kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat? Tumawa si Ray, isang tawang puno ng sakit. Iniligtas? Ma, hindi niyo ako iniligtas. Ikinulong niyo ako. Ikinulong niyo ako sa isang buhay na hindi ko pinili. Sa isang kasinungalingan. 10 taon akong nabuhay na may galit sa puso para sa babaeng wala namang ibang ginawa kundi ang mahalin ako. 10 taon kong tiniis ang sakit. Iniisip na ako ang iniwan nang hindi ko alam na ako pala ang ginamit ninyong sandata para saktan siya. Humakbang siya palapit. Ang mga mata ay nag-aapoy. Alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit, ma? Hindi ang pagsisinungaling niyo. Ang pinakamasakit ay ang ginawa niyo akong duwag sa paningin niya. Ginawa niyo akong isang halimaw na kayang itakwil ang sarili niyang dugo't laman. Habang nagaganap ang mainit na pagtatalo sa loob, sa labas ng mansyon, isang taxi ang huminto. Bumaba si Lara. Hindi siya nakatulog. Pagkatapos umalis ni Ray, napagtanto niyang hindi niya maaaring hayaan na lang na si Doña Esmeralda ang magdikta ng kanilang kapalaran. Kailangan niyang harapin si Ray. Kailangan niyang ipaglaban ang anak niya sa tamang paraan, hindi na sa pagtatago. Nag-aalangan siyang lumapit sa malaking pinto. Ngunit nang marinig niya ang sigawan mula sa loob, ang mga boses ni Ray at Doña Esmeralda, huminto siya. Ang pinto ay bahagyang nakaawang at mula roon, narinig niya ang lahat. Narinig niya ang pag-amin ng ina ni Ray. Narinig niya ang sakit at galit sa boses ni Ray. At ang pinakamahalaga sa lahat, narinig niya ang katotohanang kapwa sila biktima. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Si Ray. Hindi siya iniwan ni Ray. Hindi nito itinakuwil ang kanilang anak. Si Ray ay nagsinungalingan din. Ang pader ng galit na itinayo niya para kay Ray sa loob ng isang dekada ay gumuho sa isang iglap. Napalitan ng isang malawak na karagatan ng awa at pag-unawa. Sa loob, huminga ng malalim si Ray. Tila naghahanda para sa kanyang huling hatol. Tapos na tayo, ma, sabi niya. Ang boses ay pagod na ngunit pinal. Simula ngayon, wala na kayong anak na nagngangalang Reynaldo de Villa. Itinatakwil ko ang pangalang ito, ang kayamanang ito, ang lahat ng kasinungalingang bumabalot dito. Hahanapin ko ang anak ko at bubuuin ko ang pamilyang sinira ninyo. Tumalikod si Ray. Walang balak na lumingon pa. Iniwan niya si Doña Esmeralda na nakatayo, natigilan, ang mukha ay larawan ng pagkagapi. Sa unang pagkakataon, ang reyna ay nawalan ng korona. Naglakad si Ray palabas ng pinto. Dala ang bigat ng isang dekadang kasinungalingan, ngunit may gaan ng isang bagong kalayaan. At paglabas niya, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bukang liwayway, nakita niya si Lara. Nakatayo ito roon, ang mukha ay basa sa luha. Ngunit ang mga mata ay hindi na puno ng galit o takot. Ang nakita niya ay pag-unawa. Ang nakita niya ay ang parehong sakit na nararamdaman niya. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Tumingin sila sa isa't isa. At sa katahimikang iyon,
Ang 10 taon ng sakit, ng galit, ng pag-aalinlangan, at ng pangungulila ay tila naglaho. Ang natira na lang ay 2 taong nasaktan, 2 taong nagkamali, at 2 taong binigyan ng tadhana ng pinakabihirang pagkakataon sa lahat, ang pagkakataong magsimulang muli. Lumipas ang ilang linggo. Ang alingawngaw ng pagtatalo sa mansyon ng mga De Villa ay dahan-dahang humupa, ngunit ang mga epekto nito ay permanente. Tinupad ni Ray ang kanyang sinabi. Iniwan niya ang kanyang posisyon bilang CEO, ang kanyang trust fund, at ang kanyang apelyido. Ginamit niya ang sarili niyang ipon, ang perang hindi nakatali sa yaman ng kanyang pamilya, at bumili ng isang maliit at simpleng bahay sa Tagaytay, ilang kanto lang mula sa bahay ni Lara. Hindi naging madali ang mga unang araw. Puno ito ng mga awkward na katahimikan, mga alanganing pag-uusap, at mga sugat na kailangan ng panahon para maghilom. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, wala nang kasinungalingan sa pagitan nila. Isang hapon, habang si Leo ay nasa eskwela, nagkita sila sa paborito nilang lugar noon, isang bench na nakaharap sa lawa ng Taal. Dito sila madalas tumambay noong mga estudyante pa lamang sila. Nangangarap tungkol sa hinaharap, matagal silang hindi nagsalita, pinapanood lang ang payapang tubig. Si Lara ang unang bumasag sa katahimikan. "Kumusta ka?" tanong niya, ang boses ay mahina. Ngumiti si Ray, isang ngiting may bahid ng kalungkutan, ngunit totoo. "Heto, natututong maging ako lang. Walang De Villa, walang CEO, si Ray lang." Tumingin siya kay Lara. "Patawad, Lara." Umiling si Lara. "Huwag." "Hindi." Pagpipilit ni Ray. "Kailangan kong sabihin, patawad dahil naging duwag ako. Patawad dahil hinayaan kong paniwalain ako. Dahil kung naging mas matapang lang ako noon, kung pinaglaban lang kita, sana hindi na sayang ang 10 taon." Tumingin si Lara sa kanya, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Patawad din, Ray. Patawad dahil hindi ako nagtiwala. Dahil sa sobrang sakit, isinara ko ang puso ko at hindi na kita hinanap. Sana, tinanong kita." Sa mga salitang iyon, ang huling pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Walang sisihan, walang panunumbat. Tanging pagtanggap na lang sa isang masakit na nakaraan at isang tahimik na pangako na haharapin ang hinaharap ng magkasama. Ang pinakamalaking hamon ay si Leo. Sa una, naguguluhan ang bata. Sanay siyang Sir Ray ang tawag sa lalaking bigla na lang laging nasa kanilang bahay. Ngunit si Ray ay puno ng pasensya. Hindi niya ito pinilit. Sa halip, naging kaibigan siya. Isang araw, habang tinutulungan ni Ray si Leo sa kanyang takdang aralin sa math na nahihirapan ito, biglang nagsalita ang bata. "Bakit po lagi ka nang nandito, Sir Ray?" tanong nito. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Umupo si Ray sa tabi niya. "Kasi Leo, gusto kitang makilala ng husto at gusto kong bumawi sa maraming oras na hindi tayo nagkasama." Hindi pa lubusang naiintindihan ni Leo ang lahat, ngunit naramdaman niya ang sinseridad sa boses ni Ray. Unti-unti, ang Sir Ray ay naging Tito Ray. Isang hapon, habang naglalaro sila ng bola sa hardin na dinisenyo ni Lara, nadulas si Leo at napasigaw. Mabilis siyang dinaluhan ni Ray. Tiningnan ang kanyang gasgas sa tuhod. "Okay ka lang, champ?" tanong ni Ray. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Okay lang po," sabi ni Leo. Tumatayo. Tumingin ito kay Ray. "Papa, okay lang po ako." Natigilan si Ray. Natigilan din si Lara na nanonood mula sa bintana ng kusina. "Papa," ang salita ay lumabas ng natural, nang walang pag-aalinlangan. Ngumiti si Ray. At sa pagkakataong iyon, nakita ni Lara ang mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Lumuhod si Ray at niyakap ng mahigpit si Leo. Isang yakap na naglalaman ng 10 taon ng pangungulila.
Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Nagsimulang magtayo si Ray ng isang maliit na construction firm na nakatuon sa paggawa ng mga eco-friendly na bahay. Si Lara naman ay patuloy na namayagpag sa kanyang larangan. Kinukuha bilang isa sa mga pinakamahusay na landscape architect sa rehiyon. Hindi na sila nag-usap tungkol sa pagbabalikan. Sa halip, hinayaan nilang ang bawat araw ang maging pundasyon ng kanilang muling pagtatayo. Isang gabi, habang nakaupo silang tatlo sa veranda, nakatingin sa mga bituin, inakbayan ni Ray si Lara. Hindi ito isang akbay ng pagnanasa, kundi isang akbay ng kapanatagan, ng pagiging kabilang. Masaya ako, Lara, bulong ni Ray. Ako rin, sagot ni Lara. Isinasandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa kanilang tabi, si Leo, na nakasandal sa kanila, ay mahimbing nang natutulog. Hindi na nila kailangan ng marangyang mansyon o malaking yaman. Ang kailangan lang nila ay naroon na, sa isang maliit na veranda sa ilalim ng kalangitan ng Tagaytay. Isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan, pinaghiwalay ng panahon, ngunit muling pinagbuklod ng pagpapatawad at ng isang pag-ibig na sapat na tatag upang bigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Ang kanilang bagong simula ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At para sa kanila, iyon ay sapat na.